Ang dito. batas ay batas. Oh, ang ibig Sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kami ang direksyon namin matuwid Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. O bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung short statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mabawala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. Ba't hindi na sinuli? Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo.
Pahihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Oh. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Okay, kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Oho. Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, i-cover nga. Pinoprotektahan. Yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Oho. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yan ang nangyari kay do sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa mga tweet, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto nyo yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontempt. Tama ba yun?
Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. O, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify Oo dito nga sa isang naman, requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Oo. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi Isauli na din magsasoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling Mga ilangan, manghiram din ang Senado. Ako lang hindi ako nanghihiram. Sabi naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Ako yun na. pa yung palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung Section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo palawan. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares din lang naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, okay na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng
Pagiging state witness. Nasa sa Pagiging kanila state yun. witness. Oo. Nasa sa kanila yun. Ang ibig ko sabihin Ang dito... batas ay batas. Oh, ang ibig ko sabihin dito, Sen. Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi Yun nga, yung mga sinasabi kasi na, wala ang dami sa- na yung binanggit na pangalan Oo. eh. Kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. wala Kasi pala akong protection. wala nang black protection Oo. eh. Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang Name drop congressman daw yung pangalan, doon. opo, oo. Kausap nila. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Oh, meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Oho. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Oho. Nako. Pero... Ako Ano naman pero? naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niya na paano na aayusin. Anong niyayang merienda? Kasi doon nababasa, halika kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo doon Doon sa custody. sa custody eh. Kasi... Oo, magkukus tayo, sabi niya. magkukusan tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga eh. Dinig doon sa ano eh. Anong nalaman niyo nung pagkatapos nun? Di, nagkukus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman, Ay, siguro hindi naman nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hindi, hiwalay kami. hiwalay ho ba? Uy, Akala ko pa nakala niyo nagmerienda pala kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. O, sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga maginoo. Pare-pares naman tayong mga senador eh. Nung una yata, Oo. si Senator Jinggoy, akala niya doon siguro yung puntahan. Opo. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Ganun ho Kasi ba? nahanap ko rin siya eh. Oo. Siya Eh, nag-privilege speech eh. So tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. Opo. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Oho. Pagka ganyan, Jen, Oo. parang nawawala na ng di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo, di ba? Sayang naman. Pero anyway, Sen, ilatag natin kasi meron tayong Vox Populi sa araw na ito at nang sa ganun ay makapagbigay din po ng komento ang ating mga kababayan. Teka muna, ano ba yung tingnan nga natin, ano Ito ba po. yung, ano yung propose? Oho. Ito na po. May makakasuhan kayang promotor. Yan. May makakasuhan kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ngayon ng investigasyon sa Kongreso at Senado, Kamara at Senado. May mapapala pa ba tayo? Eh, ba't dalawa yung tanong? Oho. Oho. Pagsamahin mo na yun, dalawang tanong eh. Oh. May mapapala pa ba sa investigasyon, sa takbo ng investigasyon? Yan. Ganun na lang. Opo. Oho. Sige. May mapapala pa ba tayo sa takbo ng... Pakibaba mo nga ulit. Teka muna, Kuya. kailangan natin Oh. i-discussion. Ano ba yung takbo ng kanilang investigasyon ba? Sana tuntunin din nila sa inyong direksyon ninyo. Kasi sabi yung direksyon Eh, nyo mali yung... nga daw ang direction ko eh. So, ibang direction ang gagawin nila. Ngayon, itanong mo, ang itatanong mo ngayon, sa pag-iba ng direksyon. Oho. Kasi nga, sinabi na niya eh. Opo. Marami raw dissatisfied, mali daw ang direction. Aha. O sige, ang gusto ninyo, anong gusto ninyong tuntunin na direction? Hindi ko nga alam kung saan papunta yung direction. Ako, north ako eh. Opo. O, siguro sila south. Teka lang, curious lang ako, Sen. Kasi binuo na yung Blue Ribbon. Kayo ba yung bahagi pa rin ng Blue Ribbon Committee? Vice Chairman. Vice Chairman. Minority.
Di ba? Hindi ko alam kung kukunin ako ng... Basta ako kahit member lang. Okay na ako doon. At least magpa-participate ka rin kayo sa... Nakita ko na, nabasa ko na eh. May line-up na eh. Vice Chairman Minority. Ginawa nila akong vice chair. Oho. Sa side ng minority. Minority. Ayun. Siniswerte sila. At least nandun pa rin kayo sa tabi ni Senator Ping. Ano ha? Ako naman naniniwala sa yung experience ni Senator Ping at saka yung inyong experience, baka pag nagsama, matuntun pa rin yung direksyon na gusto nyo puntahin o puntahan. Yan. So, dagdag na natin, ha? Ano yung binagay dyan, Sen? Yung sa pag-iba ng direksyon? Sa pagbabago ng direksyon. Sa pagbabago ng direksyon. Yan. Sa pagbabago ng direksyon, may ano yung karugtong? Mapapala. Yan. May mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at ng Kamara. Kung ang sagot nyo po ay opo, meron yan. Letter A. Kung ang sagot nyo naman ay parang wala. Natakot na. Parang wala na. Wala na gusto magsalita. Ayun na nga. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay Sen na lumalabas gamit po ang logo. May nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ para bagang pinalilitaw nila na ito'y official na statement o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagtitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng iglesia? Opo. Na hindi naman totoo? Wala pong ganun, Sen eh. Kaya Opo. Bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw at ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21. Araw po ng, ano bang araw yon? September 21. Linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para First po sa kabatiran ng ating mga yung first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre
21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin, kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, wag kayong Sasali. Huwag kayong Opo. sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Ayun, Kung well, sino man yung yun po. nag-organize Opo, yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po. Yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw doon sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko na Ganun po ba? alam Ganun ba? kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Oho. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin... nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. Ang isang... Mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Ang isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Kaya Iglesia lang, ni Cristo. kasi kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Oo. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo doon sa ating mga pagtalakay. Balik tayo doon sa Senado. Nelson, ano pa ba ang gusto mong ipunto sa kabatiran ng ating mga kababayan? Sige, i-discuss mo muna at hindi daw gumagana yung QR code eh. Ganun ba? Sa Ayusin mga text sa atin? Ayusin ko. Parang ano eh. Binaha ata tayo. Binaha. Ayusin ko muna ha. Ang lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman sa... Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi lang yun. Kasi nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kumo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na
gusto ba niya, si Diskaya naagbanggit din ng ng senador, ganun ba? Oo. Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Oo. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Oo. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Ayun. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Oo. Sabi niya, mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Opo. Dapat nga. ganun. Oo. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, Anong gusto niyang mangyari? Oo. Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun Oo, eh. ba't yun? Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Oo. Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Oo. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee Oo. ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Oo. Oh. Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng... hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh. At uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, Opo. kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Oo. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Oo. Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Opo. Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. Oho. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Oho. Nako. Anyway, sige po. Mayroon bang mga pumasok na comments o break muna tayo? Break muna. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Hindi na niya binati, Sen, yung mga anak niya kasi sabihin mo, 15. 18. 18. At sa araw pa lang ito, Nelson, walang kakibo-kibo ang ating kaibigan. Ang Kuya OG Jongko ay birthday pala sa araw na ito. Yun. Kuya OG, kayo naman, di nyo man lamang kami sinasabihan, ha? Lahat po, ang daming bumabati sa inyo sa text, ha? Nagpapaabot po ng pagbati ang lahat ng mga taga riyan po sa Green Condo sapagkat birthday daw po ng Kuya OG Jongko. Yan, lahat daw po ng nakatira dyan ay dapat pameriendahin nyo mamayang hapon. At bukas pala birthday ni attorney yung dati nating attorney dito, si Emmy. Attorney Emmy. Emmy Canisosa. Pwede rin ba akong bumati ng may birthday? Ay, siyempre kayo pa. Opo.
Binabati ko po ang ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ngayong pong araw na ito ay ika-68 birthday po niya. Di ba bukas pa, sir? Ah, September 13? Hindi, ngayon. Ganun 12 ba? ba mismo? Ganun ba? Oo. September 12. Ganun ba? Ka-birthday niya rin si Secretary Sadar. Sadar. Opo. Kaibigan ko. Si Secretary... O bukas pa daw, nag-text sa akin si Aha. bukas pa ang birthday ko. Pakisabi kay Sen. Ayan. Sabi ni, Si President. ang bilis mo. Oo. Si Secretary ng DAR. Sino nga Secretary? Nakalimutan na. Wala Ngayon nga yung ano eh. Ang celebration. Oh. Ayan, si Conrad Estrellas, Conrad Si Estrella. Manong Conrad, opo. Birthday din pala sa araw na may ito. salo-salo sa birthday. palasyo pala. Salo-salo ngayon sa palasyo. Yes. Ayun, Actually, dapat nakapunta ako eh. Kaya lang, nagkaroon ng aberya eh. ganun ho ba? Aberya. Kaya nakikita mo, ganito yung suot ko eh. Kaya pala pinagporma nyo rin kami. Sana nagpunta na tayo tatlo. Dapat sana naka-jacket ako eh. Kinakailangan ko talagang pumunta ron. Hindi ko maiiwasan talaga yun. Kaya hingin na lang ako ng dispensa sa ating Pangulo na hindi ako nakarating. Ay, sige, baka makahabol pa kayo mamaya. Kasi baka hingin kayo ng isang... Alas 12 yun, lunch eh. Kanina pa. Kanina pa ba? Oo. Sabi pa naman sa amin, mag-duet daw kami ni Nelson, isang kanta man lang para magkaroon man lang na masaya daw kung kantahan doon. Nasira naman ang kanyang celebration ng birthday naman. Kahapon yata, yung bagong Customs Commissioner, birthday din ata. Si Ariel Nepomuceno. Yes, nakita ko sa social media. Birthday din pala niya ata kahapon. Ano ha? Ang atin pong Vox Populi ganito, may mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at Kamara? Sabi ng ating mga reactors, ganito po ha. Okay na ba yung ating QR code o sa text muna tayo? Text mo na. Sa text muna tayo. Nakalimutan kong bayaran kahapon eh. Dapat pala binabayaran buwan-buwan yun. Yan pala binabayaran. Dollar ang bayad eh. Ganun ba? Nagtaas yung dollar, wala na. Saan pwede bang Napaka-abono eh. pagkatungtong ng Agis eh? Medyo kinakapos kami din yan. Sa dami na pananagutan eh. Talaga naman. Meron. Doon muna tayo sa, sa text hotline kayo magpadala po muna ha. Pakiusap lang. Doon muna tayo sa text hotline. Yung ating QR code po ay nakalimutan pong bayaran. Medyo kinapos po kami ni Nelson ha. Doon muna tayo, please lang. Meron dahil magkakaroon na ng independent commission at patuloy pa ng investigation ng mga mambabatas. Si TJ Mendoza, reporter natin dito ha. Tayo muna. Mukhang wala na tayong mapapala dahil lumilihis na ang investigasyon mula kay Lia ng QC. Wala kasi batas, laban sa batas ang basihan. Mula po naman kay JM Santos. Wala dahil back to scratch JDY. Wala dahil napalitan si Senador Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Loose. Pero Sen, bago natin ituloy, kayo ba, si chairman na po ng Senador Ping Lacson, meron bang turnover man lamang kung ano naging proceedings ng first, second, third hearing? Ito, dapat ituloy nga nila. Opo, kasi Kaya alam lang, ko, next Thursday, di ba? yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin siya, re-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho Opo. ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ Opo. na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisintimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas? Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli